alias POV. Hindi man ako kumain ng pananghalian, ngunit nauuhaw na ako. Kaya pumunta ako sa may kantin at bumili nga ng maiinom. Ngunit may hindi ako nagustuhan na narinig sa nangungunang ingay at bibig na isang bakla. Pangalan daw niya, Miss Talia Maria Lala. Ang laos ng beauty queen ay ngayon kinakawawa ko na. Grabe ka naman, madam. Ano ka ba? Alam niya ni Madam B. May basbasan ginagawa ko sa kanya. Sayun daw ang gawin ko dito, ang mapahiya ito. Akala ba niya tatatuhin siyang special? Nagkakamali siya dyan. Sino ba talaga yung Madam B niyan? Kasalanan ko ito kung bakit hindi man lang muna ako nagpa-background check. Gagawin ko sana kaya lang wala ng oras. Pero hindi kaya pagmamay-ari ito ng pamilyang Buenavista? B, na ibig sabihin, ang Madam B na tinatawag nila ay kung hindi si Madam Rosa di si Ate Rebecca? Kailangan ko na bang umalis? Nakakawindang lang sis. Nasa gusalin natin ngayon ang dating call girl. Magnanakaw ng design at higit sa lahat, mga ago na jowa, nandidiri talaga ako. Asa naman siyang nice talaga makipagsosyo sa kanya ni Madam B. Sinasabi na bakla na para bang mali akong ginawa sa kanya. Pues lahat ng mga sinabi niya, wala yung katotohanan. Paano naging call girl ako? Sino ang nagnakaw ng design? Ako? Maaari naman nilang iharap sa akin kung sino nagsabi ng gumawa ng mga design ko noon sa alahas na ginawa ko. Dahil lang sa sinabi ni Rebecca, kaagad silang naniniwala. Ang tatangan nila, idagdag mo pa dyan si Ludimir Durarte. Hindi na nga ako magtataka kung may kinalaman si Rebecca sa kumpanyang ito. Kailangan ko na atang umalis, pero bago yun, kailangan ko munang itama ang bibig ng bakla. Nilapitan ko ito't hindi nila namalayang malinaw na narinig ko ang panunuya nitong. Kaya siya nang ikama ng disoras ni Mr. Durarte ay dahil nga nilagyan niya ng inumin nito ang droga. Kaya walang nagawa ang Prince Charming ni Madam B para panagutan siya. Talagang napaka-prostitute niya. Sa kanila pag sa harapan nilang iniinom ko sanang juice, umangat ang paningin nila sa akin at ngumiti ako. Hindi ko inasahang maluloko ako ng isang kagaya mo. Mahalagang oras ko kung kagagawan ito ng Madam B mo. Pakisabi na lang na hindi ko nagugustuhan kung paano kayo mag-entertain ng isang kliyente. Saka ipaabot mo din na wala akong ideas na si B ay si Ate Rebecca lang naman na isang sinungaling at walang ikinalayo sa'yo. Enjoy the false rumors. Malala pa sa sampalang abot mo niyan kapag nalaman mong katotohanan. Kuha ko ulit ng juice at ininom ko ito sa harapan nilang dalawa. Kahit juice dito, halatang walang pupuntahan kung sinungaling na nagpapatakbo nito. Ikaw! Napatayo ang bakla at napataring na lamang ako sa kanya nang tumalikod ako. Ngunit ang hindi ko inaasahan na makita si Madam Rosa at Ate Rebecca na magkasamang nakangiti pero na makita ako, naglaho kaagad ang ngiti ni Madam Rosa. Baka sa mukha ni Madam Rosa na makita niya kung andito sa cafeteria at parang sa katahimikan ng lahat, saka meron akong respeto kahit paano kay Madam Rosa. Pero nang palabas na ako sa pinto, tinawag ako ni Rebecca. Talia naman, matagal na tayong hindi nagkita. Pasensya ka na kung hindi kita hinarap kaagad. Napakaabala ko kasi kailangan kong mag-adjust sa bago kong trabaho. Ang pagpapatakbo ng kumpanyang ito iniregalo sa akin ni Mami at Daddy. At nilapitan ako nito sa kahinawakan ng aking kamay na para bang walang problema sa pagitan naming dalawa. Dahil dyan, willing na willing akong tulungan sa ginagawa mong negosyo. Nagmamakaawa ako kila Mami at Daddy na tulungan ka. At napangisi ako sa narinig ko. Pues nagkakamali siyang kailangan ko ang tulong na isang kagaya niya. Siya tutulungan niya ako? Sigurong tuluyang masira ako. Hindi ako tanga, Ate Rebecca. Pwede ba, Ate Rebecca, itigil mo ng pagkukunwari mong mabait ka sa akin? Alam mo bang ginawa ng mga empleyado mo? Lalo na ikasabot mong baklang yun. Bitaw! At nang hindi pa siya bumitaw, hinawi kong kamay niya. Hindi ka sa akin nandidire, pero ako diring-diri sa'yo, Rebecca. Sa ginawa kong paghawi ng kamay niya, ang reaksyon ni Ate Rebecca para bang matutumba siya at napakahina ng katawan niya. Oo, ang batikang aktres na ito na sa realidad ang drama niya ay nagsisimula na namang umarte. Upang makakuha ng atensyon, lalo na kay Madam Rosa na parang sinaktan ko siya, kaya naman napahawak ito sa kanyang ina na hindi mo talaga akalain na ang isang ahas na kagaya ni Ate Rebecca ay nanggaling pala sa isang kagaya ni Madam Rosa. Dahil sa ginawa ko kay Ate Rebecca, ang isang ina hindi mapipigilan na ipagtanggol ang kanyang anak. Talia, labis na nag-aalala sa'yo at nagmamakaawa si Rebecca para makipagsosyo lang siya sa'yo tapos itong isusukli mo sa kanya. Pues, hindi ko po kailangan ng tulong niya.
Masisira lang negosyo ko sa kanya. Kung alam ko lang sana na si Rebecca palang misteryosang Madam B, ni minsan hindi ako umapak sa gusaling ito. Talia naman, ginagawa ko ito para tulungan ka. Marami kasi sa akin nagsasabi na pinapabayaan lang kita, sa naging magkapatid tayong dalawa. Tama na, Rebecca. Kung ganito lang naman ang isusukli ni Talia sa'yo, mabuting ang wag na lang mag-cross ang landas niyong ulit. Alo ni Madam Rosa, ngunit nang tumitik siya sa akin. Alam mo, Talia, kahit hindi ka tunay na kapatid na Rebecca, ngunit iniisip ka niya ng labis. Ayos lang kung hindi ka sa kanya magpasalamat, pero sana naman kahit ganito ang ganti mo sa kanyang kabutihan. Mabuti ang anak ko. Ano pa bang kabutihan ang dinulot ng anak niyo sa akin? Maaari ko bang malaman? Sarkastiko din akong napangiti. Ate Rebecca, ano ba yun? Ang guluhin ako? Pati negosyo ko pag-iinitan mo? Tumigil ka na, Rebecca. Mananahimik na ako. Iyong-iyo na si Vladimir. Kung yun may plano siya makipag-divorce sa akin, na ikinanlaki ng mga mata ni Rebecca. Pero napasubsob ito kay Madam Rosa at umiyak. Para bang nabuli ko siya? Hay naku, Talia, yan naman talaga yung tono mo kanina. Binubuli mo siya? Tama nga sinabi ng anak ko tungkol sa'yo, Talia. Hindi ka mabuting babae. Napakasama mo. Ako patuloy yung hindi mabuting babae, habang ang anak niyo mabait na pilit ay naagong asawa ko sa akin? O siya, ako nang masama. Ikaw, Mami, ayos ka lang, Ma'am? Naunawaan ko si Talia. Ganito siya sa akin dahil hindi niya nakasamang kanyang pamilyang lumaki. Huwag na po kayong magalit sa kanya. Dinamay mo pa dito ang pamilya ko. Nakakadiri, Ate Rebecca. Si Madam Rosa sana tutugon para sa kanyang anak ng Talia naman. Sige, kung gagandang pakaramdam mo sa lahat ng sinasabi at binabato mo sa akin, ayos lang. Nakakatanda naman ako sa iyo, hindi ba? Dapat ang nakakatanda laging namamahagi at nauunawaan ang nakababatang kapatid, kaya ayos lang, nauunawaan kita. Ang binitawang salita ni Rebecca para bang siyang pinakamaunawaing babae sa mundo at humarap siya sa mga taong nasa cafeteria na nag-uusisa kung ano ang nangyayari. Marami nung pagkakamali na nagawang kapatid kong si Talia, pero alam niyo naman, ang tao prone sa paggawa ng mga kamalian. Alam ko naman na itong kapatid ko, pinagsisisihan na niyang kanyang nagawang kasalanan. In advance, pinasasalamatan ko na kayo na hindi niyo hinuhusgahan kaagad ang kapatid ko. Ang pagmamagaling na Ate Rebecca sa harapan ng napakaraming tao, sobrang kumulo ang dugo ko sa sinabi niya. Ano to? Ginagaga niya talaga ako? At si Madam Rosa naman namangha sa ginawa ng kanyang anak. Nakakatawa? Kaya hindi ko nga napigilan tumawa. Napatitig ang lahat sa akin. Nakakatawa ka, Ate Rebecca. Ni minsan hindi ko gumawa ng kamalian sa aking kapwa, lalo na sa aking sarili. Hindi ako kagaya mo. Nakakadiri ka talaga. Mga katagang iniwan ko bago nga ako tumalikod sa kanila. Kasi naman lahat ata ng taong naririto, bulag, bingi at tanga. Hindi nila makita ang magandang palabas na ipinapakita lang ni Rebecca sa harapan nila. Papunta na ako sa basement parking. Nang biglang hindi ko inaasahan ng isang Buena Vista ay hinahabol ako. Si Rebecca. Bakit mo ako hinahabol? Aktong sasampalin ako nito bilang tugon ngunit napigilan kong kamay niya. Huwag na huwag mong tatangkain na idapong madumi at nakakadiri mo kamay sa mukha ko, Rebecca. Saka ko binalibag ang kamay niya. Yun ang totoong balibag pero nakaya niya makatayo ng maayos. Wow naman, Talia, long time no see, pero nakikita kong parang gusto mo ulit bumagsak sa impyerno. Binabalaan kita. Siguro naman alam mo nang mangyayari sa'yo kapag nagpumilit kang makipagkompetensya sa akin. Natatakot ka ba, Rebecca? Ikaw, kung hindi mo tatanggapin ang kagustuhan ko makipagsosyo sa'yo, sa tingin mo ba may ibang pang makikipagpartner sa'yo? May pag-asa naman na hindi tangang lahat ng tao, Rebecca. Alam mo sa ginagawa mo ngayon? Sana hindi mo nakakalimutan na patas ang paraan ng langit at hindi makakatakas ang may sala. Balang araw, asahan mo, Rebecca, na ang baho mabubunyag sa lahat. Kawawa ka naman kung dumating ang araw na yun. Tsak mababaliw ka. Ako ang mababaliw? Baka ikaw, Talia. Modern na ngayon. Sa tingin mo ba, ang myth na hindi nanalong kasamaan sa kabutihan ay totoo pa ngayon? Paniwalaan mo lang yan, Talia. Dahil alam ko wala kang pupuntahan kung hindi ang bagsak mo sa kalye. At dinuro ako ng hintuturo niyang naroroon ang isang singsing na ako pa nga ang nagdisenyo. Nakakawalang gana lang talaga. Bakit sa daming tao sa mundong ito, bakit si Rebecca pang magiging anak ni Madam Rosa? Alam mo, sa totoo lang, Talia, napaka-talented mo. Sobra ako naiinggit sa'yo.
Ngunit wala namang dapat kainggitan dahil nasa akin ng lahat. Niwala ka nga sa kuko eh. Look at this. Etong Singsing, ang isang talented na kagaya mo, pinagsisilbahan lang naman ako. Dapat ikaw ang mainggit at hindi ako. Nakakainggit hindi ba? Alam mo ba kung sinong nagsuot nito sa akin? Si Vladimir. Saka ngumisi si Ate Rebecca. Isang traidor na ngisi na sapat lang din sa mga sinabi niya para maramdaman ko na mayanig ulit ang aking mundo. Pero ngumiti lang ako. Alam mo ba, Rebecca, habang ginagawa ko yung singsing na yan, may kasama yung sumpa. Nawala ang ngisi ni Rebecca sa kanyang mukha na para bang nagpapanik na. Hindi niya alam kung uhubarin niya o hindi. Sinungaling! At tumalikod na ako sa kanya saka inabot ang susi ko. Nakita ko may tinatawagan si Rebecca. Bago ko nga pinatakbo ang aking sasakyan. Ngunit pagdating ko sa gusali kung nasaan ang tinutuluyan kong condo unit, ang mga tauhan sa paligid, hindi ko maikakaila na tauhan ito ni Vladimir. Hanggang sa lumapit na nga sa akin ang familiar na mukha ni Secretary Philip, gumiti ito sa akin. Matagal ding hindi kami nagkita, Madam Doralte. At yun pa rin ang tawag niya sa akin. Kung maaari, niyayaya kayo ni Master Vladimir na kumain ng pananghalian. Umiling ako. Ngunit lumapit kaagad ang mga tauhan ni Vladimir sa amin. Napabuntong hininga si Secretary Philip. Kung tumanggi kayo, Madam Doralte, mapipilitan kami na. Hayaan mo, Secretary Philip. Wala naman akong choice, hindi ba? Ngumiti ako sa kanya. Kilala ko si Vladimir. Para saan at makikipagkita siya? Tungkol na ba ito sa divorce? Sige, tara. At nauna na akong maglakad. Dahil halata kung nasaan si Vladimir at wala nga nang pinapasok na ibang tao sa lounge ng gusali. Medyo kinakabahan ako dahil sa haba ng panahong makikita nga kami ulit ni Vladimir. Hindi kalayuan nakita ko na nga kanyang likuran. Sa akala ko na hindi mawiwindang ang puso ko nang makita siya. Nagkakamali pala ako. Parang may nangyaring karera na naman sa aking dibdib. Ang kanyang matangkad at makisig na pangangatawan ay natural na pamilyar sa akin. Nais ko naman tumalikod dahil sa hindi ko maipaliwanag na pakaramdam. Ngunit hindi. Alam kong mapilit ang lalaking ito. Nandito ito ngayon dahil sigurado na siyang tinawagan ng kabit niyang si Rebecca. Hindi ko inaasahan na magkikita tayo ulit, Mr. Doralte. Dahil lang ata sa sumbong sayo ng kabit mo. Hindi ko napigilang pagbati sa kanya. Lumingon ito sa akin at winasa ko sigurado ang confidence niya. Pero kahit ano pang atang sabihin ko sa kanya, hindi mababawasan ang kagwapuhan niya. Ano na naman bang nakaabot sa'yo? Hulaan ko. Binuli ko na naman ba siya? Napangisi ito sa akin. Have a seat, Miss Lala. Binanggit niya yun para nga mainsulto ako. Wag na, diretsuhin mo na lang ako. Saka wala akong ganang kumain. Ano bang pinunta mo dito? O dito ko na ba mapipirmahan ang divorce paper natin? Akin na. Lahad ko ng aking kamay sa harapan niya. Sa nakikita ko, Talia, ang bibig mo may katapangan ngunit amoy na amoy kong iyong takot. Ang ipinunta ko dito, sinabi mo kay Rebecca ng singsing na binigay ko sa kanya ay merong sumpa. Hindi ko aakalain na sasabihin mo rin na ikaw ang nagdisenyo nun. Meron naman talaga yung sumpa at wala akong pakialam kung hindi ka maniwala na ako may gawa nun. Yun lang bang pinunta mo dito? Nasagot ko ng tanong mo. Kung natatakot ka na tumalab kay Rebecca yung sumpa, edi palitan mo. Hindi niya deserve ang ganong disenyo na singsing. Nandito lang ako, Talia, para balaan ka na wag mong lalapitan si Rebecca. Kapag sinaktan mo siya, kahit isang hibla ng buhok niya, alam mo na kung sino makakaharap mo. Nauunawaan mo ba? Imbis na sumagot ako, tumalikod na ako sa kanya. Talia, wala akong interes na magsayang ng oras ko sa inyong dalawa. Masisira lang buhay ko kapag binigyan ko kayo ng pansin. Pakisabi na lang kay Rebecca na matagal ko na siyang pinatawad at bahala na sa kanyang Diyos. Ngunit hinarang ako ni Secretary Philip. Nawalan ako ng gana sa pananghalian na ito. Hindi ko na malayang allergic na pala ako sa ampalaya. Kaya next time na lang kung walang ampalaya, Secretary Philip. Humarap ako kay Vladimir ulit. Wala na tayong dapat pag-usapan. Matagal ko nang hinihintayan tungkol sa divorce paper, Vladimir. Dahil ba sa maliit mong negosyo kaya ka nagkakaganyan, Talia? Maliit? Oo, maliit. Pero sana naman, wag mong pag-initan ng mga higante. Dahil lang gumagawa lang yan mga duwag. Babala ko din kay Vladimir. Vladimir's POV. Tumatawag si Rebecca, ngunit hindi ko yun pinapansin. Nang mabasa kong report ngayon ni Secretary Philip kung saan pupunta si Talia. Oo, halos sa loob ng lumipas na taon nakabuntot pa rin sa kanya mga tauhan ko. Lihim ko din na tinutulungan si Talia sa kanyang negosyo. At maayos nga niya itong napapaunlad. Nagtatanong ako sa aking sarili bakit nagkaganito kaming dalawa.
At dahil ito sa mga desisyon ko at sinasabi ko sa kanya, muli siyang tumalikod sa akin at tanging magagawa ko na lamang ang mapabuntong hininga. Gawin mo parating nararapat para sa asawa ko, Secretary Philip, ang ilayo siya kay Rebecca at sa nais na manggulo sa kanya. Masusunod, Master Vladimir, ngunit hindi niyo ba kakausapin si Madame Doralte para sa darating na kaarawan ng Old Master Doralte? Tss, anytime kaya ko namang kidnapin niyang asawa ko, hindi ba? Talia's POV. Hindi ako papatinag sa dalawang yun, hindi. Nakatitig ako ngayon sa full length na salamin. Kahit nga nanganak na ako, nanatili pa rin ang maganda kong pangangatawan na kahit nga anong paritoke ni Ate Rebecca sa katawan niya, mananatiling peke yun. Kaya napangiti ako pero napawi kaagad na isa na akong ina na kailangang ipaglaban ng hustisya ng aking anak. Kilala kong mga kalaban ko, si Ate Rebecca at Vladimir. Hindi pa ba tapos ang Madam Talia nyo? Narinig kong isang boses sa labas ng mini office ko at nang masilip ko, napangiti ako. Si Kuya Simon, sinusundo na naman ako nito sa aking trabaho. Palagi niya itong ginagawa sa tuwing wala nga siyang naka-schedule sa ospital o mga meeting na hindi mga akalain na pinasok na din niyang pagnenegosyo. Ngunit, hindi siya isang negosyante na nilalamangan ang mga mahihirap niyang customer. Kinuha ko ng bag ko at lumabas sa aking opisina. Tara Kuya Simon, kain tayo sa favorite nating fast food chain. Nasa stage ako ng craving ko sa fruit salad sa Jolly Spaghetti. Na hindi ako alintana na ipakita ko sa aking mga empleyado ang side ko ngang ito. Masayahin at kaya nilang ikaila ang mga usap-usapan na naririnig nila sa paligid. Ano pa nga ba? Palagi naman tayong dumadaan doon. Dumaan nga kami sa fast food chain at pinili ko yung upuan na nasa labas. Natakam nga ako nang makita kong Jolly Spaghetti plus ang fruit salad ko. Thank you Kuya Simon, my loves. Sweet kong pasasalamat sa kanya. Hindi ko nga mapigilang mapangiti. Napapailing na nga lang si Kuya Simon sa ginagawa ko. Talia, kailangan mo pa rin mag-ingat sa kinakain mo. Baka lumala ang sakit mo. Sus naman Kuya Simon, doktor ka nga, pero hindi ka naman sigrim para balaan ako. Diyos lang ang nakakaalam kung kailan tayo kukunin. Kaya chill lang Kuya ha? Weird man pero pinagsabay kong kainin yung salad saka Jolly Spaghetti. Huwag mo akong tingnan ng ganyan Kuya Simon. Ang sarap kaya, itry mo. Pasa ko sa kawirduhan mo. Okay. Ngunit sa kakulitan ko, hindi ko inaasahan na mahuli ko si Kuya Simon na kung makatitig sa aking mukha para bang may dumi ako. May dumi bang mukha ko? Saka mabubusog ka ba niyan Kuya Simon sa kakatitig sa akin? Ngumiti siya. At ngayon ko pa lang siya nakitang ganito makangiti. Ang gwapo niya. Psst! May nahulog nga sa ngiti mong yan, Kuya Simon. Mahulog ka ba, Talia? Banat ni Kuya Simon na hindi ko inaasahan. Ngunit tumawa na lamang ako. Ikaw talaga, Kuya Simon. So kailan mo sa akin ipapakilala yung sinasabi mong woman of your dreams? Matagal ko na siyang pinakilala sa'yo. Ha? Sino? Nasa harapan ko. At hindi ko na ituloy ang kakainin ko sanang spaghetti na nabitin sa tinidor ko. Talia, papayag ka ba na maging akin? Hindi naman talaga tayo magkapatid, hindi ba? Ano to? Nakakuha ako ng confession sa aking kapatid? Ang awkward at ang puso ko hindi nga mapakali. Dati sinasabi ko sa sarili ko na sana hindi ko na lang talaga kapatid si Kuya Simon. Ngunit hindi ko akalain na mangyayaring hinahangad kong yun. Hindi ko siya kapatid at ngayon mismo sa harapan ko, may confession siyang sinasabi na parang ayaw tanggapin ang sarili ko. Hindi ko alam kung nag-divorce na kayo ni Vladimir. Ngunit balita, ikakasal na siya kay Rebecca. Si Vladimir ikakasal na kay Rebecca? Akala ko wala na akong nararamdaman kay Vladimir. Puro sa puso ko may bahagi pa palang nasasaktan na marinig ito. Maaari mo kong gamitin Talia para nga makapag-move on ka sa kanila. Hindi ka masasaktan sa akin. Matagal na kitang minamahal Talia. Gagawin kong lahat para suportahan ka sa mga kagustuhan mo at malaya kang gawin ng mga bagay-bagay na sa tingin mo magpapaligaya sa'yo ng husto. Alam ko nagulat ka sa confession kong ito, pero seryoso ako. Hindi ko kailangan ng sagot mo ngayon, kaya maghihintay ako. Talia, hanggang sa masagot mo ang aking tanong. Simon, mas makakabuti na tawagin mo na lang akong ganyan. Pagtatama ni Kuya Simon, pero napailing ako. Hanggang kapatid lang talagang tingin ko sa kanya. Sasagutin ko na sana siya ng diretso para mawala kaagad ang pag-asa ni Kuya Simon, ngunit napapikit ako sa sinag ng ilaw na tumama sa aking mga mata. Gabi na din kasi, nang maaninag ko kung kaninong kotse yun sa pagbukas ng pinto at paglabas ng ilang tauhan na pumaligid kaagad sa amin.
Hindi na ako magtataka kung sinong epal na gumagawa nito. Nagkita lang kami't nagsisimula na naman siya na demonyohin ang tahimik kong buhay. Sino pa nga bang papalapit na lalaki sa amin at nakangisi ito? Si Vladimir Doralte. Napatayo si Kuya Simon at susugurin sana nito si Vladimir nang pinigilan ko siya. Hawak ang kamay ni Kuya Simon, nagpapigil naman ito sa akin. Napatitig si Vladimir sa kamay naming dalawa. Mukha niyang matikas at napakalamig. So malaya kayong naglalandian itong mga nakaraang taon? Kamusta Talia? Kamustang mailabas ang kalandian mo sa likod ng iyong asawa? Masaya ba? Anong pinagsasabi ng mayabang na ito? Ako lumandi, baka sila ni Rebecca? Mr. Doralte, huwag mong banabaligtad ang sitwasyon. Tugon ni Kuya Simon para sa akin, hinila niyang kamay ko at mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa akin. Wala ka na bang respeto para sabihin yan kay Talia? Na hindi mo nakikita ang sarili mo? Respeto? Lalong napangisi si Vladimir, ngunit ang paligid namin nakakaramdam na ako ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. Hindi ito maganda. Ikaw, Simon, ang walang respeto. Nakikipaglandian ka sa isang babaeng may asawa na hindi alintana sa inyo na nasa publiko kayo. Ako pa itong sinasabihan na walang respeto? Nagpapatawa ka ba pare? Okay, wala akong respeto. Ngunit sa pagkakaalam ko, ikaw yung hindi talaga marunong kahit kailan rumespeto. Vladimir Doralte, tanong ko lang, kailan mo ba nirespeto tiniratong asawa si Talia? Saka Mr. Doralte, hindi mo na asawa ngayon si Talia? Napatitig sa akin si Vladimir. Kailan mo sinabi sa kanya na hiwalay na tayo, Talia? Ang tanong, talaga bang hiwalay na tayo? Ganito bang ginawa mo, Talia, para masedyos ang paliwanag mo na ang lalaking ito tinuturing mo lang na kapatid? Mayroong inis si Vladimir sa kanyang mga mata at ang tono niya hindi na talaga maganda. Pero para saan ito? Hindi ko maintindihan. Hindi magtatagal mawawala na kaming dalawa, hindi ba? Ano ba bang pinaglalaban ni Vladimir dito? Hindi na ako nakasagot dahil nagulat ako ng kunin nito ang isa kong kamay at hinila ko kay Kuya Simon. Hindi na hinayaan pa ni Vladimir na hawakan pa ako ni Kuya Simon. Pumesto ng kanyang tauhan na pigilan ito kung magpupumilit pa nga. Madiin naman ang pagkakahawak ni Vladimir sa kamay ko at nasasaktan nga ako. Hinarap nito si Kuya Simon ulit at nilinaw ang bagay na kahit kailan ang babaeng ito hindi makikipaghiwalay sa akin. Siya pa rin ang babaeng pinakasalan ko at sa mata ng batas mag-asawa kaming dalawa. At kahit nga magsawa ako sa kanya balang araw, hindi kita hahayaan, Simon Montejo, na makuha ang mga bagay na pinagsawaan ko. Sana maunawaan mo mga simpleng salitang yan, Dr. Simon. Saka kinaladkad nga ako ni Vladimir papunta sa kotse nito at pabalibag na pinapasok sa sasakyan nito. Si Kuya Simon naman tuluyan ngang hinarang ng mga tauhan ni Vladimir. Kagad na pinatakbo ng driver niya sa sasakyan na makapasok din siya. Hindi ko alam kung saan tutungo ang sasakyan na ito, pero pinanindigan ni Vladimir kanina na kasal pa rin kami. Saka hindi niya hayaan na maghiwalay kaming dalawa. Ang gulo, ano ba talagang plano niya? Kaya hindi ko napigilang matawa. Tawang pilit at hindi nga natutuwa sa ginagawa ni Vladimir. Mr. Doralte, tinatalikuran mo bang salita't babala mo sa akin noon? Ako na umiiwas, di ba? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo, Talia? Hinayaan lang kita kasi sa nais mong gawin. Binigyan kita ng kalayaan pero ganitong isusukli mo sa akin? Hinayaan kitang makalabas sa magulong mundo. Nagkasakripisyo ako at hindi mo inaasahan na nanaisin mo talagang makasama si Simon? Hindi akong tumatalikod sa salita ko. Ikaw, Talia. Hindi ba sinabi mo ng turing mo sa kanya kapatid lang? Pero ano ang nadatnan ko? Para saan at sasagutin kung sinabi mo, Vladimir? Tapos na tayong dalawa, hindi ba? Wala na tayo. Ano pa pakialam mo? Talia. Napatitig ito sa akin at naibaba niya ang kanyang kamay na kanina ikinahilot nito sa sentido. Sa tingin mo ba may kakayahan ka na tapusin ang kasal mo sa akin kahit kailan mo gusto? Humiling siya at napangisi. No, ang akin ay akin. Saka muli niyang ipinikit ang mga mata. Hindi ko siya maunawaan. Ano ba talagang binabalak niya? Ang guluhin ng buhay ko? Kung ginagawa mo lang ito, Vladimir Doralte, na guluhin ang buhay ko, tumigil ka na. Tahimik na ako namumuhay at ayoko nang masungkot sa magulo mong buhay. Ibigay mo na sa akin ng divorce paper para matapos na ito. 3 taon na din ang nakakalipas pero hindi ako nito pinansin, kung hindi sumanda lang ito sa upuan na mala prinsipe. Saan mo ako dadalhin? Hindi ito sumagot kung hindi na natiling tahimik. Tumingin ako sa labas at ang kalsadang nito ay pamilyar sa akin. Papunta sa pamamahay ni Vladimir. Hindi ba doon niya inuwi si Rebecca? Ayoko ng gulo, Vladimir. Please, ayoko na. Kung maaari, ibaba mo na ako dito. Nangako ako na hindi na ako babalik sa bahay mo. Pero ano to? Na parang nainis sa kanyang narinig. Pero ang pakiusap ko sa kanya walang nangyari. Patuloy na nagmaneho ang kanyang driver hanggang sa nakarating nga kami sa bahay nito.
Kaagad akong hinila ni Vladimir papasok sa bahay at sinalubong kami ng mga katulong na nakayuko. Kaagad na umakyat sa hagdan. Walang pinagbago sa loob ng bahay niya, kung hindi nga sa bagong kinakasama niya. Ngunit hindi ko akalain na pagbukas niya ng silid ko dati, yun pa rin ay akin. Sa may dingding naroon pa rin ang malaki naming wedding picture. Hindi ako makapaniwala na hindi nito pinaligpit. Anong ibig sabihin nito, Vladimir Doralte? Ayusan niyo ng maayos ang Madam Doralte niyo. Bitaw niya sa akin sa harapan ng 3 babae. Saka tumalikod na siya na wala man lang sa aking sinabi o kahit ako, wala nga lumabas sa aking bibig. Gaya ng utos niya sa 3 babae, pinagtulungan na nga nila akong ayusan. Tinanong ko ang mga babae para sa nitong ginagawa ni Vladimir. Pero ngumiti lang sila at walang binitawang detalye sa akin. Kaya nais nila akong pumili ng damit, pinili ko na lamang yung kulay soft lady na slim gown. Nang isuot ko ito, labas na labas ang hubog ng katawan ko. Saka nang maayos ko na din ang buhok ko nang makita kong refleksyon sa salamin. Napabuntong hininga na lamang ako. Natural na maganda pero nagawa pa rin magkaroon ng kabit si Vladimir. Saka napalayas ako sa bahay nito dahil sa babae niya. Lumabas na nga ako sa silid at bumaba sa hagdan. Gusto ko mong libutin ang bahay na ito kung talaga bang may pagbabago. Ngunit wala akong oras gawin yun dahil naghihintay na si Vladimir. Sa pagbaba ko, hindi ko na malay na nakatuon palang paningin ni Vladimir sa akin. Ngumiti na lang ako para bang tinutuya siya. Isang inosente na para bang hindi inapinalalaking ito at kabit niya. Ngayon sabihin mo na sa akin kung saan tayo pupunta. Ngumisi si Vladimir para maitago ang pagkamangha niya. Kaarawan ngayon ng Old Master Doralte. Nais kanyang makita. Ayoko naman na mismong tauhan niyang kumaladkad sa'yo papunta sa Doralte Manor. Hindi mo pa rin sinasabi sa kanya tungkol sa nangyayari sa relasyon natin? Matagal na, Talia. Ngunit hindi ko alam kung kinula mo ba si Dad para nga ipilit ka pa rin niya sa akin. So ang Old Master Doralte ang dahilan kung bakit hindi mo sa akin maibigay ang divorce paper? Somehow, sa kanya nilahad sa harapan kong kamay niya. Isang prinsipe na handa akong isayaw. No thanks, kaya ko maglakad. Nauna na ako naglakad papunta sa sasakyan at dismayado siyang sumunod. Buong biyahe patungo sa Doralte Manor hindi kami nagsasalita at hindi rin naririnig ni Vladimir ang tinatagong kabog ng puso ko na hindi ko talaga makontrol. Napapabuntong hininga na lamang ako, madilim ng paligid na makarating kami. Ngunit dahil sa mga maliliwanag na ilaw, hindi mo akalain na gabi na. Binuksan ko kaagad ang pinto kung saan nakaupo si Vladimir at lumabas siya. Bubuksan ko na din sana ang pinto nang inunahan niya ako sa labas at kaagad na inilahad sa akin ang kamay niya. May pagbabanta sa kanyang mga mata na huwag akong gumawa ng iskandalo at kumilos lang ako sa naaayon. Ngumiti ako sa kanya at walang choice kung hindi tanggapin ang kamay nito at inalalayan ako. Saka naramdaman ko ang isa niyang kamay sa aking bewang. Chinachansingan ata ako ng lalaking ito eh. Taglamig ngayon pero ang palad ni Vladimir ay parang nagsisilbing init sa aking katawan. Wala akong pinansin sa mga matang nakatitig sa amin. Ang pinunta ko lang dito at nagiging masunurin nga ako kay Vladimir ay dahil pagbigyan, kaarawan naman ng daddy niya. Dumiretso kami sa greenhouse kung saan naghihintay ang Old Master Doralte. Sinalubong kami ng mga katulong nito at ng butler. Maligayang pagdating Madam Doralte, bati nila sa akin. Inatsupwera ang mga presensya ni Vladimir. Napangiti na lamang ako bilang tugon hanggang sa nakita na namin ang Old Master Doralte na parang nabasag ang puso ko dahil nasa wheelchair ito't malayo ng kanyang pangangatawan noong huli ko siyang nakita. Kaagad kong binitawan si Vladimir at lumapit sa Old Master Doralte. Dad, nabumilis ang tibok ng puso ko, nasasaktan ako. Talia, nakaagad naman ako niyakap nito. Ngunit pagkatapos kahit namumuong ang luha ko sa aking mga mata, tumawa ito ng gaya ng dati. Isang masiglang tawa. Hindi ko inasahan na yayakapin mo ko ng ganun. Na-miss mo ata ako ng husto, iha. Opo, matagal din na hindi ko kayo nakita. Napabuntong hininga ito. Saka napatitig kay Vladimir. Kayo, ayusin niyo ang pagsasama niyong dalawa. Magsama kayong masaya. Hindi yung ginagawa niyong komplikado mga buhay niyo. Hindi niyo mamamalayan magiging maikli na lang ang buhay niyo at buong oras niyong hindi niyo maibinuhos upang maging masaya at nagmamahalan. At ikaw, Vladimir, ang kailangan na umayos nito. Suyuin mong asawa mo. Hindi ko matatanggap ang kabit mo bilang asawa mo. Nagkakaunawaan ba tayo? Ni minsan hindi ako nag-asawa muli kahit nga maagang nilisan ni Natalie ang mundong ito. Ayoko magkaroon ka ng pangalawang asawa. Sa narinig ko na palunoklaway na lamang ako. Kumain na po ba kayo, Dad? Tanong ko dito upang may ibang pag-uusap. Hinintay ko lang kayong dalawa.
at sa isang snap ng Old Master Doralte, nagsikilos ng mga katulong para ihanda ang hapagkainan namin. Kumain naman kaming tatlo't halatang pananahimik ni Vladimir habang Old Master Doralte. Maraming ang kinukwento sa akin kung saan ba kami maaaring pumunta ni Vladimir para nga muling magkasundo at makabawi sa akin ito. Pagkatapos kumain ng Old Master Doralte, nilapitan siya ng kanyang tatlong nurse at parang may sinabi dito. Kailangan ko na munang uminom ng gamot. Maiiwan ko na muna kayo dito. Dad, happy birthday. Pahabol kong bati sa kanya. Masigla naman itong umiti at natawa dahil napakagandang pakinggan yan, iha, mula sa'yo. Salamat sa pagpunta mo rito. Ibig lang sabihin, alam na niyang hindi nga kami nagsasama ni Vladimir. Sana maayos niyo na ni Vladimir ang inyong relasyon. Huwag niyo na sana akong hintayin na ako pang gumawa ng paraan. Lalo ka na, Vladimir. Babala ng Old Master Doralte. Hindi sa akin kung hindi sa nag-iisa nitong anak. Nang umalis ng Old Master Doralte, tinapos ko na din ang pagkain ko nang biglang may narinig akong papalapit na mga boses at nang bumukas ang pinto na yari sa salamin, luminaw sa akin kung sinong mga ito. Ang dating kinikilala kong mga magulang at saka si Rebecca na kasama din ng isang utusan na akay ng anak nitong lalaki. Na sa personal, napakagandang bata talaga nito. Ang mapupula nitong pisngi at ang mga matang bilugan. Nakakadurog ng puso na makitang pinagpalit nga ng husto si Rebecca. Habang ako ang tanging pag-asa ko na lang sana na manatiling tahimik sa mundong ito at maging masaya, kinuha sa akin ng Diyos kaagad. Hindi ko ba deserve na maging isang ina? Hindi ko ba deserve na maging asawa ni Vladimir? Nang makita nila ako na wala sa mga labi nilang ngiti. Bakit nanditong ipokritang yan, Vladimir? Tanong ni Doktora Carlota. Hinahanap siya ng Old Master Doralte kaya hindi ko matatanggihan ang kagustuhan nito. Ikaw naman, Talia, masyado din talagang makapal ang mukha mo. Kung matalino ka, nagkusa ka na dapat na magmungkahi sa Old Master Doralte ng divorce. Hindi yung kakapalan mo pang mukha mo sa pagpunta rito at nung kunwaring asawa ni Vladimir. Pwede ba? Bilang kabayaran mo sa amin sa pagpapalaki namin sa'yo, huwag ka na sumagabal sa kasalan ni Vladimir at Rebecca. Ngumiti ako ng pang-aasar sa kanila. Napasandal sa upuan at tinitigan sila ng madiin. Bakit ko naman yun gagawin, Doktora Carlota? Sa pagkakaalam ko, ang may utang na loob sa akin ay dapat kayo. Dahil ako nagsilbing bumuhay sa anak nyo na ngailangan ng bone marrow si Rebecca, hindi ba? Patas lang ba o may utang pa kayo sa akin? Napakawalang hiya mo talaga, Talia! Nasusugurin sana ako ni Doktora Carlota, ngunit pinigilan siya ni Dr. Walter. Wala kang konsensya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa kay Rebecca at Vladimir, kung talagang may konsensya ka, kagad mo dapat na hiniwalayan si Vladimir. Ako ang pinipresyon nyo kasi wala kayong magawa sa kagustuhan ng Old Master Doralte. Na ako't si Vladimir ay mananatiling mag-asawa at ang anak-anakan nyo si Rebecca na isa ng Buena Vista ay hindi magagawang agawin sa akin ng posisyon bilang Madam Doralte, kaya kung gusto nyong gumawa niyan, nakakatawa. Hindi, saka bakit naman nyo tutulungan pa si Rebecca? Hindi nyo naman anak, hindi ba? O baka may ginawa na naman kayong kababalaghan? Ginawa niyong anak si Rebecca na mag-asawang Benavista? Uy, hindi yun nakakagulat. Talia! Saway ni Rebecca bigla. Talia! At bumaba ang boses nito. Huminga ng malalim kahit nga nag-aapoy ng kanyang mga mata. Bakit? Totoo ba, Rebecca? Anak ako ni Rosa at Gardo kaya wag na wag mong ilalabas sa bibig mo. Sina Mami at Daddy Montejo, sila ang nag-alaga sa ating dalawa. Bakit hindi ko magawang respetuhin sila? Kung ginagawa mo ito dahil hanggang ngayon galit na galit ka pa sa akin, kahit ikaw naman ang may kasalanan sa akin, patawarin mo na sana ako. Kasalanan kong lahat ng ito. Sa kabila ng lahat, kasal pa rin kayo ni Vladimir at dapat na nirespeto ko yun. Ako nga tang sumusobra dito dahil lang sa pagmamahal ko kay Vladimir. Patawarin mo ko. Kung alam mo palang sumusobra ka na, Rebecca, bakit hindi ka nalang lumayo? Masyado ka bang nagmamalaki na nilandi mo isang pamilyadong lalaki? Ang kagaya mong kabit, Rebecca, ang dahilan kung bakit maraming wasak na pamilya ngayon. Talia! At naiyak nga siya. Sa ilang sinabi ko't masyadong tinamaan ng gaga. Kaya ang magagawa na lang talaga ng isang tao na kagaya niya, ang mapa-walk out. Mami! Tawag ng baby nito na gustong bumaba sa pagkakabuhat na isang utusan sa kanya upang sundan ng kanyang ina. Pero tuloy akong yung evil dito dahil sa nangyari. Habang si Vladimir naman tumayo sa kanyang kinauupuan at napailing sa akin na sinundan si Rebecca. Umalis din ang mag-asawang doktor na may mga binubulong pa at hindi ko marinig ng maayos. Naiwan ako sa harapan ng hapagkainan sa kwentong ito ata. Ako ang napakakontrabida sa galingang umarte ng demonyitang Rebecca yun.
Talo na ako. Bumangon na ako sa aking kinauupuan para nga umalis na din. Pagkalabas ko sa greenhouse, tinatawagan ko si Kuya Simon para nga sunduin ako nito. Nang hindi ko napansin na kamuntikan na bumagsak ang batang lalaki na sumalpok sa akin at kaagad ko itong inalalayan. Kahit nga akong nagalusan ng stepping stone. Okay ka lang ba? Tanong ko dito. Pero tininan niya mga mata ko na parang akong tinatanong na dapat akong tanungin niya ng ganun. Napatango siya at napagtanto ko. Ang batang ito'y anak ni Vladimir at Rebecca. Nakakaramdaman ako ng kakaibang pakaramdam na parang may connection ako sa kanya. Napailing na lamang ako. Sa totoo lang ang baby ko, dapat ganito na din siya kalaki. Ngunit nang makita ko siya, ang galit ko sa mga magulang niya, tila ba nagpahinga muna. Napakaganda mo, anong pangalan mo, Sugar Plum? Sa tanong ko, may luhang namuo sa aking mga mata at yun ang pakaramdam ko na nangulila ako ng husto sa anak ko na hindi ko man nagawang hawakan. Parang gusto ko nga umiyak sa mga sandaling ito. Mommy and Dada called me Thomas. Thomas, napakaganda naman ang pangalan mo. Maaari ba kitang mayakap? Ako ang Auntie Talia mo. Natuluyan ko na nga at ang sinuko ang galit ko sa mga magulang niya. Ngayon nagkita na si Talia at anak ni Vladimir. May mararamdaman kaya siyang lukso ng dugo sa bata? Ano nga kayang gagawin ni Vladimir kapag nalaman niyang may planong lumabas ng bansa si Talia? Ano kayang mangyayari sa mansyon na makita ni Rebecca na nandun si Talia? Panibagong gulo na naman kaya ito? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.